truly sets us free. With the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the voice of the word, TV. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, TV. Maupay nga oras, hay yung atanan. Ako po si Sister Neng dito sa Kabataan Express. Ang guest po natin ngayon ay si Orly, no? At ilang beses ka na dito po? Pangatlo. Pangatlo ka so na. I'm back again. Okay. Can you lead a prayer? Just a short prayer okay. for us. Let us pray first. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panahon na ibinigay mo sa amin, sa oras na ibinigay mo sa amin, Sister Neng, upang makapunta kami sa programang ito. At Panginoon, nananalangin kami na maging successful ang aming live ngayong araw nito sa Kabataan Express dito sa Diocese of Borongan. Nagpapasalamat rin kami, Panginoon, sa magandang pangangatawan at kalusugan ibinigay mo sa amin. Yun lamang po at Amen. In the Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Maupay nga oras, maupay nga adlaw, hay nga tanan. Bago tayo magsimula, ipapakilala natin ang ating saint ngayon, no, na nakilala pero sa maigsing sa a summary form. Siya ay si Saint Rose of Lima. Si Saint Rose of Lima. Oh yeah. She is a virgin, and she was born in 1586 and died in 1617. Rose of Lima, Peru, was the daughter of a Spanish immigrant who had become impoverished due to speculation in mining. As she grew in age and turned out to be a beauty queen, many wealthy suitors sought her hand. Her parents, too, were eager to have her settled in a prosperous family. But Rose had already made up her mind to consecrate herself to the service of the Lord. Her father banned her entry into any convent, as a result of which a cold war ensued between the two for 10 long years. Ang tagal, no? 10 long years. However, she became a member of the Third Order of Saint Dominic, which was meant exclusively for the laity. Determined to avoid the flow of suitors, Rose attempted to disfigure her complexion with pepper and lye. Parang sinira niya, no? Gusto niyang maging mukhang hindi ka nais-nais o hindi maganda, no? Para maiwasan niya itong mga nanliligaw sa kanya. No doubt, it was a thoughtless act, perhaps inspired by the gospel narration. If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. That's from Matthew 18:8-9. In the meanwhile, she turned to needlework and gardening to support the family. A small grotto built in the garden of her brothers became the center of her life of prayer and solitude. Talaga naghanap siya, no, ng paraan para meron masustain ang kanyang prayer life, ang kanyang solitude time or hours of silence with God. She was an ardent devotee of Saint Catherine of Siena and emulated her example of fasting thrice a week. Maano din yun, no? Every 3 times a week nagpa-fast siya. This was followed by perpetual abstinence from meat. Hindi siya kumakain ng meat. She converted one of the family rooms into an infirmary
where she nursed the sick and the elderly and attended the poor and the needy. Totoo talaga, no, kapag nilagay natin sa gitna natin ang mga poor, ang mga sick, ang mga hopeless, mararamdaman talaga natin si Lord. Amen. After a series of lingering ailments and painful assaults from Satan, Rose triumphantly entered into heaven on August 24, 1617, at the age of 31. Bata pa siya nawala. She was declared a saint in 1671. The first, 1671 siya dineclared na saint. Siguro ito yung point for reflection, no? Though the ardent yearning of Rose to consecrate herself to God as a religious was frustrated by her parents or thwarted by her parents, still she achieved sainthood by leading a simple life of work, prayer, and service at home. One can acquire holiness anywhere in the world. All that is required is willpower. All that is required is that determination. So, we leave this to our viewers, to our listeners, and let us ask, the help, the prayers, the intercession of Saint Rose of Lima, especially when times of when we cannot decide what to do, when we are when it's difficult for us to say no to not good invitation, no? Which will cause us become detached from God, which causes our relationship with God to be broken. So let us ask that through the intercession of Saint Rose, we will have that self-determination. We will have that willpower to do what is right and to do what is God's will for us, to follow God's will. So we say, Saint Rose of Lima, pray for us. So, Amen. Siguro hindi na natin kailangan, no? Gusto mo pa bang magpakilala? Sige, magpakilala ka kung pa rin. may mga bago tayong manonood, siguro naman kailangan ko pong magpakilala. Sige. Muli, ako po si Orlando Paano Jr., 18 years old from the parish of Our Lady of Sorrows in San Julian, and I am currently a first-year political science student at Stern Samar State University. So, it is not my first time here though. Pangatlo ko na to kasi si Sister Neng, siguro favorite ako. So, yun po, pangatlo ko na po dito sa Kabataan Express. So, wag po kayong magtaka kung bakit siguro nakita nyo na ako before. So, yun po, pangatlong beses ko na po dito sa Kabataan Express. Salamat, Orly. Pero baka meron kang shout out? Shout out po sa, of course, kagagaling ko lang kasi ng school. Shout out po sa mga classmates ko sa BA Political Science 1A, Section A. Then also to my parish priest, Father June, to my parents, hi, hello. Shout out. And to my friends, Bert, Bea, Steven, Apple, and Ate MJ. Hello po. Nanonood po kasi before ako pumunta dito, sabi ko, manood kayo sa Kabataan Express kasi live kami si Sister Neng. So, I hope they are watching right now. So, hi, nandito na po ako. Galing. Thank you. So, ako naman, I want to say hello to
Bishop, sa ating mahal na obispo, Bishop Crispin Vargas. Hello po, Bishop. If you are traveling today, have a safe travels po, and ayun, ingat po. At thank you po sa lahat ng support, your continuous support po sa Kabataan Express at saka sa Commission on Youth as a whole. Of course, lahat po ng mga anak nyo dito sa Diocese ng Borongan ay suportado nyo po. Lahat ng komisyon, lahat ng mga tao mula sa kahit sa sinapupunan pa lang hanggang sa ating mga elderly, no? Kaya si Bishop, gano'n, di ba nga, sa TV, kapag panuorin natin ang kanyang mga, ano ang tawag nito, yung kanyang mga paalaala, no? Talagang holistic talagang approach ni Bishop. Kaya, hello po, Bishop. Hi po. Tsaka sa lahat ng clergy, sa lahat po ng religious, mga katrabaho po dito, mga friends po, at mga kabataan, kapwa-kabataan mo dito sa diocese. At kahit nga beyond diocese, kasi nga marami na rin ako mismo, no, marami na rin akong nakilala sa Central Eastern Visayas region na young people, at kahit na sa ibang parte ng Pilipinas. Kaya hello po sa inyo, kasi nga sa Facebook ay mga friends. So, I'm greeting you. At doon pala kasi one of these days nag-celebrate ako ng birthday. Yun. Kaya maraming nag-greet. Kaya thank you so much sa mga greetings nyo, sa assurance of prayers, at saka sa mga kind wishes. Thank you so much. Talagang you made my day nung birthday ko. Kaya thank you so much. God bless everyone. At sa aking family, hello. Ingat palagi tayo. Magdasal tayo palagi. At ayun, kung may pagkakataon na patuloy tayong tumulong sa kapwa. Ayun. Nasabi ko na ba, yung mga sisters, of course, yung mga co-sisters ko sa Sisters of Jesus Good Shepherd, near and far. Hello, sisters. Meron kaming mga sisters, marami kaming mga sisters na nagsi-celebrate din ng birthdays ngayon, no? Ngayong buwan ng August. Kaya, lalo na from Korea, Italy, Australia, dito sa Philippines, Saipan, at ayun ang mga naalala ko. Pero halos sa buong mundo ay merong mga nagsi-celebrate ngayong August. So, happy birthday to us, sisters. At of course, sa mga taong nagsi-celebrate din, no, na hindi ko na maisa-isa. So, thank you. Okay. Balikan natin ngayon ang ating kasama, salamat talaga, Orly, at lagi kang handa at lagi kang available na maging guest dito sa Kabataan Express. Ano naman bakit pala every time na at basta meron ka lang talagang time, may space, oo ka talaga kaagad? One call away po talaga ako palagi. Especially pag para sa church. So, yun yung pinaka-importante. Basta para sa church, palagi kong binibigyan ng oras. So, kanina nga, sabi ko nga kanina, kagagaling ko lang ng school. So, after nun, nagdiretso po ako dito kay Sister Neng para po sa ating programang Kabataan Express. Kaya talaga, isa din na si Orly ang invite ko kasi this is his first year sa college, yes, diba? Po. At sabi niya kanina, he is taking Bachelor of Arts in Political Science. Are you planning to be in the future a lawyer? So, that is one of my plan actually, to become a lawyer, because aside from wanting to be a lawyer, pinili ko rin yung pol sci kasi I want to be a good leader. When I say a good leader, that is one who empathize with its people. And syempre, pag maganda kang leader, there will be a good community. At saka syempre, hindi lang ikaw empathize, makikipag-empathize dahil
ginagamit mo yung puso mo. Pero kapag nag-aral ka talaga, malalaman mo talaga kung ano ang tama at kung ano ang laws ng ating bayan, ng ating society. Kaya yun nga talaga siguro, no? Kasi doon nagkakaroon ng chaos kapag ito ang rule, pero hindi naman natin kasi mas nangibabaw ang ating Personal interests. o kaya though kailangan pagsamahin yan, ibalanse yan, ibabalance ang puso at saka ang law, no? Kailangan talaga i-consider yon kasi hindi naman lahat pero yun nga, iba talaga kapag nag-aral kasi Yun. may apply mo talaga yon. Yun yung kayamanan natin na hindi mawawala kapag nag-aral ka. Ayun, yun po, number 1 po, dahil first year po siya ngayon at syempre kabataan tayo, no? Nasa Youth Commission on Youth tayo at covered natin ang lahat ng estudyante, lahat kahit na hindi estudyante, basta 13 to 39 years old na kabataan dito sa Diocese of Borongan. Pero kahit nga hindi pa siya nakarating sa 13 years old, dahil nga alam natin na pupunta din sila sa pagiging kabataan, ay pinapaalalahanan na natin, tinutulungan na natin, pinoform na natin para maging maayos, mabuting tao, kabataan, no? Ng future, ng ating kinabukasan, ng ating bukas. Kaya ayun, isa doon na reason kung bakit si Orly ang in-invite ko ngayon ay yun nga, para mag-share siya ng ano ba ang kanyang kalagayan ngayon bilang estudyante at ano-ano yung mga nakikita niya na nangyayari sa kapwa kabataan, sa kapwa estudyante, no? Ano mga schedules nila sa school na makakaapekto din sa buhay ng mga estudyante, ng mga kabataan, at kung paano nila i-approach ang mga challenges, no, bilang estudyante. I'm sure si Orly ay makakatulong dahil si Orly talaga ay kumbaga masikap na tao, no? Kaya nga nung nag-graduate ito ng grade 12, he graduated as with honor. With honors. With honors. Kaya hindi naman talaga makukuha yung with honor, ang matataas na grado kapag hindi hindi nagsumikap. Tama, oo. So, ayun siguro doon tayo mag-start sa ayun, ano ba yung mga schedule mo ngayon? Pang ilang linggo mo na ngayon ninyo sa course nyo o sa school? This is our 3rd week actually sa ESSU, Eastern Samar State University. Third week. So, 3rd week pa lang namin, pero yung schedule namin ay parang pang 1 year na. Kasi, ang daming, kahit, though, we are first year students, pero, may mga times talaga na nahihirapan kami sa schedule namin kasi mahirap mag-adjust from high school to college. That is why marami pa rin sa amin ang nahihirapan. Lalo na kasi pag may klase ka sa umaga, tapos yung iba sa amin di sanay na may klase sa Saturday. So, kagaya pag Saturday, so pag pumasok ka ng Saturday, imbis na taga-malayo ka, imbis na mag-uuwi ka sa pamilya mo, papasok ka na lang. So, that is one, yung isa sa mahirap para sa amin ng mga first year student, yung mag-adjust sa schedule namin. Yung adjustment. This is your adjustment period. Yes po. So, doon sa mga kapwa mo, estudyante, gaano ka ba kalayo? Di ba galing ka sa San Julian? San Julian ka, is next municipality lang naman yan talaga, yes, no? Pero, next door municipality. Pero, pero, magastos pa rin. Super. Magastos pa rin talaga. Yun po yung gasto. Siyempre, sabi mo nga kanina, nag-a-adjust ka sa length ng pagpunta nyo sa school, na sana yung weekend na yan, kung walang klase ang Saturday at Sunday, nilook forward na yung Friday na yan na makakauwi at makakapag-stay sa family at saka makapag-relax din, no? Iba din kasi nakapag-relax ang isip, no? At hindi ka nagmamadali, magbihis, mag-prepare ng sarili mo, kakain ka, no?
at saka ganon. Pero yun nga, meron talagang weekend classes. Yes Bakit po. kaya sobra ba talagang kulang yung 5 days na araw, yung 5 days para doon sa regular classes? At bakit kinukuha pa yung Saturday? Saturday classes is for our NSTP po actually. So it all Ano yung NSTP? NSTP is National Service Training Program. So buong Pilipinas po may ganong Program. may ganong subject, may ganong program din po, ganong course. So lahat po ng kurso ay kukuha. So pipili ka, it's either ROTC Okay. or CWTS. That's right. So kami, yung sa amin, CWTS, since hindi naman required sa amin na kumuha ng ROTC. Ano yung CWT? CWTS, parang yung nagko-community service po kami. So Okay. naglilinis sa kasi sa ESO po, sa loob ng ESO, may mga bahay-bahay. So may nakatira. So kailangan panatilihin namin yung kalinisan sa loob ng aming institution, sa loob ng paaralan. Sa loob ng compound Yes po. ng SU. Yes po. So, yun po yung ginagawa namin every Saturday, yung paglilinis, yung kung may mga assignments na ibinibigay. So, for example, dito sa part na to, dyan kayo maglilinis para mapanatili ang kalinisan ng paaralan. Kasi kami din naman yung magbe-benefit. Kung maging malinis yung paaralan, mas mabuti para sa aming mga estudyante. Totoo. So, yun pala yun. Yun pala ang dahilan kung bakit pero oriented kayo bago kayo nag first year ng ganun na schedule. Na Saturday pala ay posible or talagang meron kayong school pa rin kayo, nasa school pa rin. Siguro it's been a practice way back, siguro matagal na. Matagal na siyang practice. So parang kami, Nakikita niyo na, may idea na kami. Pero hindi kami nag-expect na gano'n. Kasi actually kanina dapat 8 to 11. So yung lumabas, umabot kami ng after lunch. Okay. Kasi may mga, siguro, kasi first meeting namin. And yung 3 weeks na yon, ngayon lang kami nag-meet nung aming NSTP instructor. So kaya siguro malaking adjustment. So kailangan pa mag-set ng mga officers, kailangan pa i-orient. So every month, 2 beses lang siguro kami meeting. The other Saturdays are for our community service na. Another thing is, sabi ko nga kanina, nasabi ko yung magastos din talaga sa Yes, estudyante. Ito ay para din talaga na yung consideration natin, no? Though alam naman talaga natin na ang isang estudyante ay gagastos talaga. Pero dito nga talaga sa atin, dahil nga yung layo ba ng mga bayan sa ating institution, sa school natin, sa university dito. At syempre, kung sakali man malayo sila, at dito sila titira, magbabayad sila ng Boarding house. Yun yung doon pupunta ang ibang pera. Yung gano'n, tapos pagkain pa, no? Contributions. Kaya kasama pa rin yun doon sa sa adjustment period, no? Kasi syempre minsan siguro baka sa una gastos na agad sila, tapos ay nga pala, no? Meron pa pala akong bibilhin, hindi pa pala ako nakabili ng ganito para sa para sa pagsimula ng school year. Kaya yun talaga i-consider. Yung yung transportation expense, no? Yung fare. Yes po. Sa akin, kasi ako, nagmumotor ako. So, galing akong San Julian to ESO. That is a 15 minutes na travel. So, sa 15 minutes na yon, balikan, balik 30 minutes. So, yung sa akin, imbis na ipamamasahe ko, gasolina. So, gasolina ko So, yung 100 na gasolina, siguro, 2 to 3 days ko lang. So, how much mo yung kaibigan ko from Maramag, Balangkayan? So, that is 200 na gasolina a day. Back and forth kasi umuwi lang siya from Maramag to from ESO to Maramag. So 200 yes po. a day. Ay mas mabuti pa siguro lang siya boarding house. Public transport. Ano po kasi minsan may lalo na pag umaga agawan sa sasakyan. So kailangan mo rin talagang may sariling service kasi pag na-late ka, for example, syempre yung instructor hindi naman magagalit, siguro wawarningan ka na. Kasi pag palagi kang late, siguro ma-drop ka na sa subject na yon. So, isa yon sa mga problema ng mga estudyante, yung, pinansyal.
sa lahat naman siguro tayo may problemang pinansyal. Kasi lalo na sa amin ng mga first year students, marami pa kaming babayaran. May mga contributions, may mga siguro yung mga uniforms, binibiling uniforms, PE uniform, university uniform, tapos kung may mga organizations kang sinasalihan, syempre kailangan nyo bumili ng t-shirt. Yung t-shirt, yung pagpapaprint, yung t-shirt pag ganito, siguro that this is 500 yung pag ganitong style. So that is 500 pesos. Or yung iba, bumibili na lang ng t-shirts, so nagbabayad lang ng printing fee. So yun yung isa sa mga inaalala namin ng mga estudyante. Tapos yung iba, yung mga kaibigan ko from Taft, sa Taft, medyo malayo din mula dito. So nag-boarding house na lang sila sa Tamuso or sa Tabunan. So isa din, sabi nila, isa sa mahirap is yung yung pag-prepare ng agahan. Kasi, kung sa high school nasanay, kapag gising mo, maliligo ka na lang, pagkatapos maligo, kakain, dito lahat talaga ikaw lahat ikaw magluluto, ikaw maglilinis ng bahay, ikaw magluluto ka, tapos pagkagabi, ikaw rin yung para sa hapunan. So, isa yun sa mga hinaharap nila, sabi na, sa adjustment period. So, isa yon sa mga hinaharap namin mga first year students ngayon. Kasi yung iba, hindi sanay sa ganong buhay. Kasi yung iba, lalo na pag nasanay ka, nakasama mo yung parents mo, medyo mahirap talagang mag-adjust. Tapos, yung sa naman, sa transportation, na-mention ni sister kanina yung transportation, mahirap para sa aming mga estudyante kasi ako, for example, yung allowance ko per week is 500 pesos lang. So, syempre, kasama doon sa 500 pesos yung lunch, yung snacks, tapos kung ano pang mga kailangan sa school. So, yung lunch pa lang, medyo expensive na kasi wala nang mura sa panahon ngayon. Yung kanin, yung sangkap, that is 10 pesos. May iba pang tindahan, nagbebenta ng kanin, 15 pesos per cup. So, doon naman sa viand, sa ulam, pag gulay, siguro 20 to 25 pesos. Tapos pag kukuha ka, like for example, ng itlog, that is 15 pesos. So sabihin natin, 15 plus 25 is 40. Tapos kukuha ka ng dalawang rice, that is 60 pesos. So yung 60 pesos mo, times 5. Or times 6. Times 6, kasi sa Saturday, may hindi pa dyan kasama yung breakfast, tsaka dinner. So pang lunch pa lang yon. So, ganun talaga kahirap sa aming mga estudyante. Isa sa pinaka main reason bakit mahirap mag-aral, syempre, pera. Pangalawa, yung kung ano-ano pang problema na pumapasok sa isip ng bata. Yun nga, sa financial, so katulad ko, 500 na mention ko kanina. So sa lunch ko is, buti lang yung sa akin kasi sa breakfast tsaka dinner, hindi na ako. Umuwi lang ako. So pang lunch lang talaga. Doon sa anong mapapayo mo doon? Sa halimbawa, nagbo-board. Ngayon, limited lang din ang kanilang allowance. Pero I'm sure more than 500 kasi alam naman ng parents nila na mag-aagahan pang mga anak nila, maghahapunan pa. Pero syempre, kung sakali talagang, ang tawag nito, talagang tipid na talaga dahil nga hindi naman ganun ka-well-off ang family, ano ang ma-advise? May ma-advise ka ba doon sa pagtipid, no? Sa pagtipid, kung sakali? Siguro, imbes na... Bibili siguro sila ng in bulk or... Oo, na lang tayo. Hindi man grocery. Siguro, bumili na lang tayo ng maramihan kasi mas mura yung pagbili mo pag maramihan yung ating pagbili at hindi na siya like for example, hindi ka ngayong gabi, for example, wala kang lulutuin, hindi ka nalalabas ng bahay. So like for example, nandun ka sa isang liblib na barangay, doon ka nagbo-boarding house. So hindi ka nalalabas kasi minsan delikado rin. So para magtipid, bumili na lang po tayo ng lulutuin natin sa bahay. Tapos, dun sa, siguro, kung malapit ka lang naman, like for example, yung boarding house mo, nasa labas lang naman ng ESO, mga siguro 200 meters away, lakarin na lang natin. Huwag na tayong sumakay ng tricycle. Kasi, yung tricycle, I think that is 10 pesos. So, yung 10 pesos mo, times 5, 50 pesos din yan. So,
medyo malaking ano na rin. Malaking tipid na rin para sa ating mga estudyante. Kasi hindi naman lahat sa atin ay financially stable. So kung may mga times na kaya naman magtipid o kung may mga gusto kang bilhin na kaya namang iwasan, iwasan muna natin. Lalo na yung online shopping, yung Lazada, Shopee. Siguro, magbabalik tayo. No? Magbabalik ang Kabataan Express. Hadto anay, damo an isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yan na, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? An pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man an pangisda nga naagamit hin mga hilo o mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di kang mga uma. Nagtuhan mga salog ug kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa, hintag ataman, han aton kalibungan. Nagbabalik po ang Kabataan Express. Maganda yung ating tinalakay. Pero isa pang problema minsan yung sa mga kabataan, halimbawa, lalo na kapag mga transferees na hindi naman ganun ka-stricto doon sa mga schools na pinanggalingan nila, yung bang parang easy-go-lucky lang, and then o kaya doon na sila towards the end or 2 minutes. May mga sinasabi mga tao na 2 minutes. Last 2 minutes kasi last minute person, parang ganon. Paano pala yon? Ano pala ang may mga experience ka bang ganon? Sa ngayon, marami na kayong mga assignments, sabi mo. So, yung cramming. Yung cramming, yes. Yung pagka-cram. So, yun yung gawain actually ng karamihan. Especially when you're hindi naman to yung karamihan, na-experience ko din yan yung nung high school. Kasi mag-iba talaga yung high school tsaka college life. Nung high school, okay lang na, for example, hindi ka makapasa ng requirements. So, pwede kang bigyan ng another week para gawin yung project mo. Sa college, iba na talaga eh. So, kung hindi ka makapasa ng requirements ngayon, so wala na talaga. So, kung kailangan hanggat maaari, tapusin muna natin yung ating mga gawain sa paaralan bago tayo magpunta sa ating barkada. Kasi isa yan sa mga problema ng kabataan, sister. Yung, for example, inuuna yung gala kesa mag-aral. Especially if you are studying with a program na may elimination. Like for example, pag nag-aaral ka sa education, pag nag-aaral ka sa agriculture, pag nag-aaral ka sa civil engineering. So, those are just an examples of programs na may elimination. So, if you are part or if you are student under those programs, so mas mainam talaga kung i-prioritize natin ang pag-aaral. Anyways, 4 years lang naman siya. So, after that, pag nakatrabaho ka na, pwede mo nang spoiled yung sarili mo kung ano man yung gusto mong gawin. So ngayon, as a student, siguro mas maganda muna sa atin na mag-focus muna tayo sa ating pag-aaral. Kasi mahirap pag na-eliminate tayo, isipin natin yung sakripisyong ginawa ng ating mga magulang. Kung meron mang mga magulang na
hindi natin iniisip yung, for example, nandito ka sa Borongan, tapos yung magulang mo nasa malayo, tapos ikaw gala ka lang ng gala, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Isipin natin yung mga magulang natin kung sapat pa ba yung kinakain nila o lahat pinapadala na lang nila sa akin. Tapos ikaw yung isusukli mo lang, gala ka ng gala, inom ka ng inom. So, hanggang sa dumating yung point na mai-eliminate ka. So, para sa ating mga estudyante, siguro mas mabuti sana kung i-prioritize natin ang ating pag-aaral bilang sukli na rin sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga magulang. At hindi lang naman to para sa kanila, para din naman to sa ating mga kinabukasan. Kasi sabi pa nga kanina, yung edukasyon lang talaga yung may papamana ng ating mga magulang na hindi kayang kunin ng sino man sa atin. So yun po yung payo ko sa mga kapwa ko estudyante at payo ko rin sa aking sarili na unahin ang ating pag-aaral. Kung hanggat maaari, unahin natin ang ating pag-aaral. Pero kung mga emergencies, siguro may intindihan naman yan ng ano. At isa pa, siguro yung ilulook after ang health, no? Yes po. Kasi sabi nga, health is wealth. At saka kahit makatapos ka man ng pag-aaral, pero hindi naman maayos ang iyong kalusugan, useless pa rin. Baka hindi ka rin makakapasok ng work o kaya baka hindi ka rin tatagal, no? Ang buhay. Kaya ano ba ang makakatulong sa mga kabataan para magkaroon ng healthy life, no? Good health habang nag-aaral. Siguro, ayun nga, kapag may time siguro matulog, talaga matulog. Kasi tulog talaga ang kailangan natin. Kailangan talaga maging healthy ang ating mga ang ating mga blood, no? Ang dumadaloy na dugo sa katawan natin. Number 1 talaga diyan ay yung enough sleep. Though syempre hindi natin maiwasan minsan, no, bilang estudyante, talagang magsusunog ng kilay, no, sa kakaaral para syempre para ma-absorb sa para ma-comprehend natin ang binabasa natin, pinag-aaralan natin, no, for application as well. Pero yun nga, kapag may oras talaga, imbis na yun sa labas, yun talaga, itulog talaga yun, ipahinga ang katawan. At saka, totoo, kanina sabi natin magtipid, pero pwede rin naman magtipid na quality pa rin ang kakainin. Katulad yan, yung mga gulay, pagkain ng gulay na mas masustansya, hindi iwasan o bawasan. Yung processed foods, yung hotdogs, yung tosino, kasi yun yung mga mura na binibili, di ba, yung mga processed foods. Natuwa ako dito kay Orly. Minsan, yun nga, once na tayo dito, Kabataan Express, after nag-merienda tayo, di ba? Ano nga yung natin, ininom natin? Yung guyabano. Dahon ng guyabano, pinakuluan ni sister. Nagpakada ako ng guyabano, and then naghati kami, isang cup sa kanya, isang cup sa akin, and we enjoyed. Parang iyon na yung aming tea. Kaya, masarap siya. Try nyo. Masarap siya. At saka, yun nga, talagang maganda na merong, yun nga, yung mga natural o mga organic na pinapasok natin, ini-intake natin, no? Pinapasok natin sa katawan natin, ay makakatulong sa atin, sa ating katawan. Habang tayo ay nag-aaral, no, mga estudyante. Ayun. At saka, syempre nga, ang pagiging estudyante, ang present calling nyo ngayon, present vocation nyo. Hindi, kapag estudyante, ito, kaya focus talaga, no, sa pagiging students. Ayun. Ano pa kaya ang Pero, syempre, habang gusto ko rin na ma-integrate talaga ang ating pag-aaral, sa ating spiritual life, no? Kailangan i-feed din natin ang ating mga sarili, ang ating buong pagiging tayo, no, ang ating soul, ang ating spirit, no, ng spiritual and needs natin, spiritual food. Kaya hindi natin kalimutan magdasal, magsimba, at tumulong, no? Kasi kahit bilang estudyante, marami tayong magagawa. Kapag tayo ay nakikinig lagi sa salita ng Diyos, nagbabasa ng Bible, ng Word of God,
pinagninilayan natin yung mabuti at tinatanggap natin, no, si Jesus sa sacrament ng Eucharistia. At yun, so ang word at sacrament of the Eucharist ay talagang nagiging katulad tayo niya. Amen. Kaya ang fruit noon ay good work, good deeds, charitable work. Kaya ang charitable work na yun, dahil estudyante kayo, ay doon yun, unang-una, kapag nasa school kayo, syempre, magiging matulungin kayo sa kapwa estudyante, sa mga classmates, sa teacher. Nagiging more compassionate, merciful, loving, caring. No? Even the way you utter words of, words and your actions. Kahit na sabihin lang, kamusta ka ngayon, it's already act of charity. Kapag nag-smile tayo sa kapwa o sa kaklase natin o sa mga kapwa estudyante na namimit natin sa school, sa compound ng school niyo. Magaan sa pakiramdam pag may salubong ka na nakangiti o kinumusta ka man lang, magaan sa pakiramdam. Tapos, na-mention kanina ni Sister, as a student, huwag natin kalimutan ang ating spiritualidad. So, ako natutuwa ko actually kasi pag nagsisimba ko dito sa katedral, marami akong nakikitang mga nursing students, yung naka-white uniform pa, so kagagaling lang ng school sa 5 p.m. Mass, nag-a-attend. So, nakakatuwa kasi sa dinami-dami ng kanilang gagawin, knowing na nursing students sila, so they are one of the, may pinaka-busy na schedule, nabibigyan pa rin nila ng panahon ng ating Panginoon. So, kahit gaano man kahirap sa kanila na sabihin natin, i-divide yung kanilang time, nabibigyan pa rin nila ng oras ang ating Panginoon through attending the Holy Eucharist. So, yun, nakakatuwa lang isipin na maraming kabataan pa rin o maraming kabataan ang nagpupunta sa simbahan after school. Nakakatuwa, totoo. Hanggat maaari, kung may time naman, so gawin din natin. So, hindi lang sa ESO, hindi lang mga nursing students sa ESO, meron ding mga students from Comprehensive National High School. Yung iba nga, nag-aagawan papapuntang kumbento para lang magpasign ng kanilang mass card. So, magandang initiative siya, actually, para yung ating kabataan, mas ma-engage pa sa church. Hindi lang, siguro, kung hindi man sila active sa mga activities, maging aktibo naman sila sa Holy Eucharist. Mag-attend naman sila sa Holy Eucharist. So, that is isang Eucharistic celebration, true. Kasi yun talaga ang magiging fruit noon. Totoo. At yun talaga kapag nagsisimba tayo, kapag pinifeed natin yun ang ating soul, ang ating spirit, ng word, ng Eucharist, talagang lahat ng ating gagampanan sa school, kahit sa studies natin, ibibigay ang best. Yun. Ibibigay talaga ang best. At saka nakakapag-concentrate. No? Nakakapag-concentrate at nagiging honest. Kapag may examination, talagang fruit talaga yun ng studies. Natutulungan ka ng banal na spirito, lalo na pag exam, yung mga students, yun talaga, dumadami yung students na nagsisimba kasi naniniwala sila na tutulungan sila ng banal na spirito kapag nagsimba sila. Kasi yun yung maganda, nagsisimba muna bago pumasok or after pumasok ng eskwela. At saka yung nade-develop ang ating trust. Kapag nade-develop talaga ang trust in God, yung virtue of humility ay naisa sa buhay din natin. Kasi napakalaga talaga ang pagiging simple at saka pagiging humble. Yun pala yun. Kasi kung lahat ng ginagawa natin ay dahil ina-acknowledge natin si Lord yan, it is the Lord.
na siya talaga ang partner ko sa studies, siya talaga ang gumagalaw sa akin, siya talaga ang nag-i-enlighten sa akin, tumutulong. Wala akong sasabihin na ako. At saka hindi ko masasabi na kung yun ba, yung magiging mayabang o sasarilinin ko o aangkinin ko ang galing, gano'n. Kaya napakagandang isipin natin na dahil galing talaga kay Lord ang lahat. Grasya talaga ni Lord, no? At yun nga, kapag alam natin na grasya ang meron tayo na galing kay Lord, hindi rin tayo natatakot na mawalan. Kapag hindi tayo natatakot mawalan, kahit konti, marunong tayo mag-share sa iba. Yun nga, minsan hindi lang naman talaga financial or material ang ma-share natin sa kapwa natin. Marami. Lalo na mga kabataan. Dahil maraming meron sa kabataan. Lagi nating sinasabi na ang kabataan ay napakayaman sa talent, napakayaman sa yung 3Ts, sa treasure at sa time. Yung time, mayaman ang kabataan dahil nga, bakit mayaman ang kabataan sa time? Siyempre, wala pa siyang family. Pangalawa, pwede niyang ma-extend ang time dahil yun nga, wala naman siyang, malakas pa ang katawan, malakas pa, pwede pa talagang, ma-stretch, no? Ayun yung time. Kaya napapahaba, mayroong pa ring time, lagi ang kabataan. Yung treasure kahit wala tayong walang pera ang kabataan, maraming treasure ang kabataan. Yun, yung lakas, treasure yan. Oo. Yung patience, kasi may pasensya pa tayo kapag mahaba pa ang pasensya ng kabataan sa puso talaga, dahil nga yung health natin ay malakas pa. At saka pa yung isa? Treasure, talent. Talent. Mga talented. Yung mga talents ng mga kabataan, lalo ngayon, pag isang sabi mo lang, paano to gawin sa computer? Ganito lang, isang pinto, tatlo, mayroon ng na-solve na ang problema, no? At saka kahit hindi nila nakikita ang screen ng computer or yung unit ng phone mo, alam nila kung saan ka ituturo, no? Galing. Magaling talaga. Mga Gen Z, especially yung mga Gen Z. Generation Z. Yun yung magagaling talaga sa social media. Kaya nga, social communication, yes. Nagagamit hindi lang sa pang-araw-araw na pamumuhay, kundi nagagamit na rin sa simbahan. Like for example, katulad nitong program, Kabataan Express, this is an example of media communication. Kami ni Sister Neng, nakikipag-communicate kami sa mga tao through the use of media. It's true. And siguro, na rin natin ito, si Orly, ay part ka rin ng di ba? Part ka ng Diocesan Commission on Youth. Yes, and you are one of sa social media. Yes, social communication person ito. Sila yung in charge. Dalawa sila ni Christopher, yung ating Diocesan Youth Leader, in charge ng SOCCOM or Social Communication dito sa ating Diocesan Youth Commission, Diocesan Commission on Youth. So, kaya sila ang ito yun ang maaasahan. Kaya thank you. So, gusto ko rin kasi nga this coming I think this is already a chance for us to announce on air na magkakaroon po ng General Assembly this coming 25th, 26 August. Ang youth leaders, they are those coordinators and leaders of our parishes here in the diocese. Kaya we are expecting around 130 participants, no? All over the diocese. Opo, yes. Kaya that will be again on the 25th to 26th August. Kaya alam na rin ng ating mga priests
itong kasi tanggap na nila ang communication, at saka yung iba nga yung mga hindi pa masyadong organized na parokya, they really appointed coordinators or leaders, or some they have elections para magkaroon sila ng representatives or delegates na ipapadala sa ating this will be the second Diocesan Youth Ministers Assembly in our diocese. Second pa lang, di ba? Kaya I want also to really thank Father Neil Konghe, our diocesan director, for his leadership and yung yung zeal, to really work for this. Napakagandang damhin, maganda sa pakiramdam na talagang lahat tayo ay nagtatrabaho, talagang iniisip natin ang kapakanan ng mga kabataan sa ating diocese. Kasi dito magmumula dito sa mga leaders na ito na mag-a-attend ng assembly again, kasi kailangan din ulit natin na ma-empower sila para mapakinggan nila kung ano man ang ating ipapaabot sa kanila. Ma-update natin sila tungkol sa ating Commission on Youth ng diocese, at saka yung present journey sa ating diocese, kasi yung Commission on Youth, yung youth ministry ay hindi siya separate sa simbahan, or yung parish youth ministry hindi siya separate sa parish, kaya talagang dyan siya, kaya hindi siya yung Commission on Youth, hindi siya away or separated sa diocese. Kaya kailangan malaman kung paano tayo yung synodal church dito sa diocese natin, kung paano tayo talaga makapag-participate as a member ng ating diocese, ng church dito sa diocese. Kaya siguro, ayun, again, August 25, 26, magkakaroon ng second Diocesan Youth Ministers Assembly dito sa ating cathedral. Kaya doon sa mga coordinators at saka leaders, I'm sure magipag-ugnayan sa inyo si Father tungkol dito. So, ayun lang. Kaya all the very best. Magkita-kita tayo doon, magiging masaya ito kasi maraming mga gusto ko rin pala i-acknowledge ang lahat ng mga ating mga ang tawag nito, yung nagsusupport sa ating mga meals, sponsors, yes, sa mga sponsors po pala namin, sa bawat meal na from snacks muna ng morning ng 25, and then lunch of course, and then snacks again, and then dinner, and then breakfast, and then snacks and lunch. Ayun. Lahat yan ay meron na. Sponsors. Talagang thank you so much. Thank you so much, Pagpalain nawa kayo. Opo. At saka napaka-generous na mga tao dito. And then we have individual sponsors. Sponsors na tawag, no? Again? Yes. Yeah. Meron ka, donors. Or donors. Meron mga individual. Talagang napaka-generous. Kaya thank you so much. And of course, we want also to greet and to congratulate also. And perhaps to encourage pa yung ating mga kabataan, mga youth katulad mo na talagang nakikita ko na kung gaano kayo magtrabaho ngayon pa lang. Hindi lang kayo nagtatrabaho dahil kailangan gawin to. Nakikita ko yung joy in doing things in the ministry. Kaya so thank you so much kasi nakakagaan ng loob, nakakataba ng loob. At talagang
nararamdaman ko, nakikita ko yung syndality dito. Kaya, thank you from Father Neil Konghe at sa lahat, no, sa ating mga priest at pababa sa ating mga kabataan. Maraming salamat. Mayroon ka bang meron kang message para sa kapwa kabataan? Since na-topic natin ka na yung education, Yes. kasi maraming students ang sumusuko sa kanilang mga buhay. Yes. Paalala ko lang po sa inyo na ganun po talagang buhay, life is unfair. Kasi may philosophy in life isn't life anymore if it is not unfair. Kasi Ganda, no? Kasi kung hindi maging unfair ang buhay, puro kabutihan lang, wala tayong matututunan. Kasi yun yung gamit actually. Walang challenge. So kung may challenge, so mas natututo tayo at mas magiging mabuti tayong individual. So yun nga, yung philosophy ko in life is not life anymore if it is not unfair. Wow, life is not life anymore if it is not unfair. So, let's face the challenge. Yun. Thank you so And much. be strong. And again, thank you also, of course, kay Saint Rose of Lima, no? Kasi napakaganda ng buhay niya. Talagang sinunod niya. Isa siya sa mga saints na talagang malalim ang kanyang faith sa pagsunod, no? Sa kalooban ng Diyos. So, let us glorify the Lord for everything that has been, and thanking God for your presence, Orly, and for everything that has been dito sa ating ministry na nasi-share natin, at saka yung sa love. Gusto kong pasalamatan ang Diyos dahil dyan sa pag-ibig niya sa atin ay we cannot but to share that love, but to be instrument of that love para sa iba. So we say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Saint Rose of Lima, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sister. See you. With the truth.